Gram, pinatay ko na yung switch dito, switch kasi ito, bata to. Yan. Yan yung function, yun yung tinatawag na door switch. So isang magandang araw sa inyong lahat mga katropa, mga kadayway. So maraming salamat sa pagbisita nyo sa ating munting channel. Yan. So umagang ito, o sa araw na ito ay may panibago naman tayong tutorial sa inyong lahat. So sa nagpapa-shoutout, saglitang shoutout lang ito sila. Ayan. Ngayon naman sa nag-request ng video ito naman sila yung nag-request ng video. Yan. So maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta sa ating munting channel. Ayan. So may nag-request kasi ng video kung paano daw mag-wirings, paano malaman ng koneksyon ng isang spinner dryer. Yan. Ang tawag po sa motor na ganito, ito po yung motor ng spinner. Spinner po to, meaning para sa dryer siya. Okay? Spinner motor o spin motor. Ang spin motor kasi guys, ito yung makikita nyo sa mga twin tab. Kasi pag sinabing twin tab, nandoon yung wash motor. Okay, nandoon yung wash motor. Kagaya nito, ito yung wash motor. Iba yung wash motor sa spin motor, okay? Yung wash motor para po sa washing machine. Para po sa damit natin sa mga pang wash lang siya, panglaba. Yung spin motor naman, para naman ito sa dryer, okay? Spin motor na ang trabaho niya ay para lang siya sa dryer. Yan po ang pinakaiba ng dalawang ito. Ngayon, paano natin malalaman ang mga koneksyon nito? Kasi may mga koneksyon siya ng tatlong wire. So malalaman natin mamaya yan dahil ituturo ko sa inyo kung paano siya i-wirings. Yan. At siyempre sasamahan na rin natin ng isang tester, isang diagram natin at yung mga function na mga parts para sa kanya na ilalagay dito para mapagana natin at para mas maunawaan natin. Siyempre gagamit tayo ng diagram, kaya may diagram para malaman nyo kung saan siya tumatakbo at kung paano mag-wiring para sa kanya. Ayan, dito muna tayo sa motor. Ayan, so tabi lang muna natin itong wash motor. Ayan, so magkaiba po yung wash at saka spin motor. Okay, sa mga ganitong color code, so hindi po ito original niya na motor, okay? Replacement motor ito. Dahil itong color code na ito yung color code na mga pamalit doon sa mga nasirang motor, okay? Kasi pag mga original na mga motor, malalaman mo yung color coding nila, meron siyang black. Yun ang palatandaan sa mga original na motor. Meron siyang black na color code. Yan, mayroon siyang kulay itim sa bawat wire. Mayroong nakahalong isang itim, minsan yellow. Yan, black and yellow, minsan ganon. Yan. So, itong color code na ito na green, gray at saka blue, ito yung replacement na color code na makikita nyo sa mga online. Makakabili kayo sa online ng mga motor nito, ganito yung color code, yan. So, bali pag makabili kayo, meron na kayong susundan dahil meron na tayong diagram at saka kung paano siya i-troubleshoot dahil meron tester tayo pag troubleshoot. Meron ng pisang gagamitin para sa kanya, okay? So, paano nga ba siya i-wiring? So, bago doon, siyempre una mo nang titingnan yung diagram kasi doon nakasulat ang impormasyon lahat patungkol sa motor. Okay? Sa susunod, magtuturo ako ng impormasyon na kahit walang diagram ay kaya paandarin. Okay? So dito muna tayo sa step by step at mabisang pamamaraan natin sa pag troubleshoot sa kanya. Okay? Sa mga sira naman at saka sa mga good condition, mamaya dadaanan natin yan hanggang sa mapaikot natin itong spinner dryer natin motor. Yan, spin dryer motor, mapaikot natin mamaya yan. Dahil gagamit tayo ng mga piyesang para sa kanya. Okay? Titingnan muna natin itong kanyang diagram. Kasi may ibig sabihin itong diagram, kaya nilagay itong diagram para malaman mo na ang motor na ito ay para malaman mong may connection ito at ibig sabihin itong diagram na to. Hindi lang ito nilagay dito para lang nilagay nilang sticker, hindi. Ito ay impormasyon para sa kanya. Siya ang magtuturo kung saan siya ilalagay yung mga koneksyon nito at anong gagamitin pyesa para sa kanya. Ayan, so zoom ko lang konti para malaman nyo yung data niya. Ayan. So ayan guys, so na-zoom ko na siya para malaman nyo kung saan nyo ilalagay yung mga koneksyon, okay? Ibig sabihin na itong bilog nito sa gitna, itong diagram na ito, itong letter M na to, ibig sabihin yan motor, okay? Itong motor na ito, yan, ibig sabihin motor, ito yan. Ngayon, may lumabas na tatlong kulay sa kanya, tatlong guhit, ito. Isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin yan,
ito yung color code ng blue, kaya may pangalang blue. Blue, green, at gray. Ibig sabihin yan, color code ng wire yan. Tatlong wire na lumabas sa isang motor. Yan o, isa, dalawa, tatlo. Okay, tatlong wire yan na lumabas sa isang motor. Kaya mapapansin mo, tatlong wire sila. Okay? Ngayon naman, punta tayo dito sa kabila. Mamaya papaliwanag natin yan, i-wiring natin. Yan, kaya mas mabisang dumaan kayo sa mga diagram para malaman nyo. Ayan. Ngayon naman, dito tayo sa yung gagamitin kapasitor para sa kanya. Hindi lang lalagyan mo siya ng kapasitor kasi may naka-indicate sa kanya na kapasitor, okay? Yung 5UF na yan, nakikita nyo? Yan, cap. May pangalan siyang cap. Yan o, cap. Cap 5UF. Ibig sabihin, kapasitor 5UF. Ibig sabihin, 5UF na kapasitor yung gagamitin mo sa kanya o 5 microfarad, 450 volts, okay? So ito namang naka-indicate sa kanya na 220 volts, ibig sabihin pang Pilipinas na supply ito. Yung ngayon naman ito sa 50 to 60 Hz. Kapag 50 Hz lang 'yan, kapag 50 Hz ibig sabihin hindi pwede sa Pilipinas 'yan kasi masisira yung motor o masusunog yung motor. Okay? Kapag 50 to 60, ibig sabihin pwede siya sa 50 Hz, pwede siya sa 60 Hz. Ang 60 Hz kasi para sa Pilipinas. Ang 50 Hz para naman ito sa ibang bansa. Okay? Kaya 50 to 60 Hz. Yan. Ang ampere naman niya 0.6 ampere. 0.65 ampere. Ibig sabihin, yung ilalagay mong fuse sa kanya mas mataas na ampere. Okay? Sa fuse naman, ang nilalagay mo sa 0.65 ampere, ibig sabihin yung fuse na gagamitin mo mas mataas amperahe na ito nakalagay sa kanya. Yan po ang ibig sabihin ng diagram. At yung speed sa kanya, ibig sabihin, one speed lang siya. Ibig sabihin, isang ikot lang. Hindi siya pwedeng mag-reverse. Okay, kapag one speed, ibig sabihin isang ikot lang, hindi siya pwedeng mag-reverse. Ayun pagkaintindi nito. Ngayon, bakit made in China siya? Dahil ginawa siya sa China at ang design na ito ay para sa Philippines. Ginawa lang siya sa Pilipinas pero pang Pilipinas. Ginawa lang siya sa China pero yung function ng motor nito para sa Philippines kasi meron siya nakalagay na 60 Hz. Okay, dahil sa 60 Hz na yan, malalaman mo na pwede yan sa Pilipinas na supply. Okay? So, doon na tayo sa wirings. So, balik tayo dito sa diagram. So, sa diagram kasi na ito, mayroon pang hindi kanina na hindi pa natin natuturo sa inyo yon. Itong dalawang guhit na maliit yan. Itong dalawang guhit na maliit, hindi yan may ibig sabihin yan. Yan po ang tinatawag na kapasitor. Sa kapasitor, yan. Para po yan sa kapasitor, yung dalawang guhit na yan, para yan sa kapasitor. Yan. So mamaya, titingnan natin to sa diagram. Kasi meron akong ginawang diagram para dito, para mapalaki natin to. Pati yung color code, nilagay ko na doon. Yan, so punta tayo doon sa diagram. So ayan guys, so nandito na tayo sa color code. Sa diagram natin. Itong diagram na ito, sinulat ko na. Ayan. Bali, ito yung diagram na naka-indicate doon kanina sa motor. Okay, tatandaan nyo. So, marami kasing uri ng diagram ng patungkol sa spinner diagram. Mga tatlo at apat ata yung klase nito. Klaseng diagram. Ituturo ko na lang yung ibang klaseng diagram para maunawaan nyo. Ito lang muna yung diagram na available sa akin. Ayan. So, kasi ito yung motor na nandyan sa inyo. Ngayon na ituturo ko. Ayan. Kasi yun ang may karamihan. Yung ibang diagram sa sunod na ituturo ko. Yan. So, itong color code na green, color code na gray, at saka blue. Ito na lang sila. Nilagay ko na dyan. So, ngayon, meron kasing tinatawag dito sa motor na common starting running. Ibig sabihin nun, CSR. Okay? Ibig sabihin nun, common running starting. Okay? Yun ang tinatawag na CSR sa tatlong wire na ito lumabas sa motor. Nandito yung common, starting at running. Ngayon, paano ilalagay ito? Kasi walang nakalagay dun sa diagram natin kung saan ilalagay. Ngayon, ituturo ko sa inyo. So ayan na. Lagyan na natin ng connection kung saan dito yung common, starting, and running. Okay? So yan, ito yung C. Ito yung C. Ito yung S. Ito yung R. Yan. Ibig sabihin, C, S, R. Okay? So, ibig sabihin ng C,
common. Ang ibig sabihin ng S, starting. Ibig sabihin naman ng R, running. So lagyan ko lang ng pangalan. Yan. So yan. Common, starting, running. Ngayon, paano mo nasabing common ito? Yan. Dahil malalaman mo isa sa yung diagram pag ang common niya, walang nakakonekta sa kanya dire-diretso. Gaya nito, yan o. Dire-diretso, yan o. Kita yung ano na yan. Yan. Dire-diretso, di ba? Walang nakasabit sa kanya. Itong line na ito na lumabas sa motor, ito yung sign ng M, ito yung motor natin, motor. Itong bilog nito, itong M. Lumabas dyan, common. Okay? Common. Dahil tinawag na common yan dahil walang nakakabit sa kanya. Diretso siya lumabas siya sa motor, dumiretso siya, wala siyang sinabitan. Okay, ibig sabihin yan, common na yan. Ngayon, paano tinawag siyang running? Dahil pantay silang dalawa. Yan. Kaya tinawag na running itong sa itaas dahil pantay silang dalawa at mayroong nakakabit na kapasitor sa kanya ito. Yan. Bali, lumabas siya rito pero mayroong nakasabit sa kanya. Ibig sabihin yan ay running. Yan ang coil na tumatakbo. Yan ang nagpaparan mismo na coil dito sa motor. Siyang gumagana kapag nag-start yung motor, itong running. Running coil, running coil. Yan, running coil yan dito sa loob. Siya yung nagra-run kapag nag-start na yung motor. Ngayon, bakit may lumabas pa isang wire dito? Itong kulay green na to. Yan. Yan ang tinatawag na running dahil yan tinatawag na starting pala. Bakit tinawag ni starting? Kasi magmumula sa kanya ang isang paa ng kapasitor. Okay? Itong kapasitor na ito, para yan dito. Itong sign kasi na ito, itong sign na dalawang guhit nito, hindi lang ito ordinaryong guhit. Yan ay para sa kapasitor yan. Itong dalawang to. So, ibig sabihin, ang isang paa ng kapasitor na ito, ilalagay mo dyan. Gaya nito. Yan, ilalagay mo dyan, dito. Yan. Ngayon naman, ang isang paa ng kapasitor na ito, ilalagay mo rin dyan dito. Yan. Parang nakaganito. Yan, nakadikit dyan. Yan. Yan kasi, yan tinatawag na starting, yan tinatawag na solo kapasitor lang. Kung naghahawak siya ng isang paa ng kapasitor, paglabas sa motor, isang paa ng kapasitor kaagad yung hahawakan niya. Kaya nakalagay dito, yan o. Isang paa ng kapasitor, ilalagay mo dyan. Dito, yan. Yung isang paa naman ng kapasitor, ilalagay mo dyan sa running. Ayan. Kaya ibig sabihin, may hangganan yung starting niya hanggang dito lang. Hindi siya pwedeng tumakbo doon sa itaas o maghawak pa na ibang wirings. Hindi na siya makakalabas doon. Yung makakalabas lang na hawak na ibang wiring doon sa itaas, ito lang kasi lumabas na siya dyan, oh. Lumabas na siya. Meron lang sumabit sa kanya. Ngayon ang starting kasi na sign, hanggang dyan lang yan. Hindi na yan tatakbo doon sa itaas pa o maghawak pa na ibang wiring. Diretso kagad siya sa isang paa ng kapasitor. Yan. Yan ang pagkaintindi dito sa isang diagram. Yan. So marami kasing uri ng diagram, nasa 4 siguro hanggang 5 na diagram. Saka na yung ibang diagram ituturo ko na lang. Yan. So kailangan yung malaman talaga na mayroong diagram para maunawaan nung mga baguhan lang na magwa-wiring pa lang sa isang spinner dryer. Yan. So dito sa isang, mamaya ipapa-screenshot ko sa inyo to kung ano yung mga function nitong iba. Ngayon, ito naman yung AC plug natin. Yan, AC plug, line 1, line 2. Nasaan dyan lang ibig mo sabihin. Yan, line 1, line 2. Meron tayong fuse. Yan, yung fuse. Tapos meron din tayong timer. Ito yung symbol ng timer. Yan lang. Ibig sabihin yan, switch lang yan. Switch parang ganito. Yan. Tumataas, baba, taas, baba, taas, baba. Kasi kapag pinihit mo yung timer, automatic magsiswitch yun. Kaya ito yung symbol ng switch. At ito na yung paa. Ito yung wiring na lumabas sa kanya, yung wiring. Yan. Ito naman yung tinatawag na, yan, balik tayo sa timer. Ito yung timer natin. Switch, uri din siya ng switch, pero timer lang. Mag-on siya at mamamatay siya. Dahil timer nga. Mag-on siya kapag inikot. Ngayon, kusa siyang mamamatay dahil may time siya. May time limit lang. Ito namang ang contact point na tinatawag natin contact point. Makikita mo ito sa itaas din, doon sa door switch na tinatawag. Contact point switch, ibig sabihin, contact point ganito. Yan. Yan, ganito na switch. Kapag binuksan mo yung dryer, mamamatay. Kapag sinarado mo yung dryer, ibig sabihin, mag-on ito. Yan, yun yung function ng door switch. Itong door switch na tinatawag at tinatawag din siyang contact point switch. Yan. Kagaya ng mga switch doon sa mga sirang timer. Sa sirang timer, gaya yan, ganito. Door switch, asaka, timer switch. Yan. Yan ang mga function. Ito yung mga kinakailangan para mabuo siya. Yan. So, doon na tayo sa reading. Okay? Sa reading naman. Ngayon, sa reading naman, patungkol sa reading dito sa motor, malalaman mong good condition or bad condition yung isang
motor. Yan, so simulan natin mag-reading ngayon. Gagamit na tayo ng tester. Gagamit tayo ng tester. Yan. Para malaman natin yung motor na ito kung good pa or bad condition na. So tuturo ko na lang ngayon. Yan. Ngayon dito na tayo sa pag-test. Yan. So dapat test prod yung ginamit natin. So alligator clip para makapagturo tayo ng mabuti sa inyo. Ayan. So select mo lang sa times 10. Yan. Times 10, times 1, times 100 pwede. Pero ako kasi ginagamit ko pagdating sa windings times 10 para mas makita ko siya at mas maitutok sa inyo. Yan. Okay? Yan. So 0 lang natin. May adjustment naman dito. Ibig sabihin 0 yan. 0 natin dito. Final reading kasi ito kasi kailangan i-0 natin. Okay? Kailangan makuha natin yung exact reading sa kanya. Okay? Kasi dito magmumula yung reading kung good or bad condition yung isang motor. Okay? Iwalay natin. Yan. So, ibig sabihin nakalibrate na yon. Punta na tayo dito sa wirings niya. Dito sa diagram. Okay, ito yung symbol nating motor. So, kumuha ko ng bagong papel. So, ibig sabihin, mauuna ang common. Okay, mananatili yung isang test probe nito, mananatili, kahit saan lang dito, mananatili ito dito sa common. Ito common. Yan, common. Mananatili yung isang test probe dito. Ngayon, ang pag-test sa kanya, common to starting. Common to running. Okay? Mananatili yung isang probe dito. O ibig sabihin, blue to green, blue to gray. Okay? Para makuha yung reading nitong dalawang to. Okay? Simulan natin sa blue to green muna. Ibig sabihin, ito yung tatlong wirings niya. Yan. Blue to green muna. Blue. Ipitin ko na muna. Okay? Blue to green. Okay? Yan. Blue to green. Okay? Mananatili lang muna yung blue dyan. O yung tinatawag na common. Blue to green, ang lumabas na reading ay 12. 12 ohms. Wag mo lang ita-times yung na-reading mo dito. Okay na itong nilalabas niyang reading. Okay na yan. So, ibig sabihin, ang reading ay 10, 11, 12. Ibig sabihin, 12 ohms yan. 10, 11, 12. Okay? 12 ohms. Blue to green, 12 ohms. Okay? Sulat ko lang. So, yan. 12 ohms. Okay? Blue to gray na naman. Okay? Blue to gray or common to running. Okay? Blue to gray. Blue to gray. Ayan. Ang nilabas niyang reading ay blue to gray 5, 5.5, 6, 6.5, 7. Ibig sabihin 7 ohms. Okay? 5, 5.5, 6, 6.5, 7. Okay? 7 ohms yung nilabas niyang reading. Okay? 7 ohms. Blue to gray, 7 ohms. Okay? Tapos na natin to. Blue to gray, tapos na. Ipa-plus natin tong dalawang to. Ipa-plus natin yung reading nilang dalawa. Okay? I-plus muna natin. So ayan, na-plus na natin yung plus natin yung starting at saka running. Yung reading na starting at saka reading ng running, plus natin 12 plus 7 is equals to 19. Ibig sabihin 19 ohms. Pag pinagsama itong dalawang to. Ngayon, dito naman tayo magre-reading sa dalawa. Green to gray naman. Green to gray para i-match natin yung itong dalawang plus natin. Pinagsama natin yung 19 kaya 12 plus 7 equals 19. Ngayon naman, green to gray na naman yung test para lumabas yung reading doon sa mismo tester natin, okay? Kailangan mag-match yung plus. Yung plus na itong dalawang to, yung 19, doon sa reading natin sa tester, okay? Next na gagawin, green to gray, okay? Green to gray, okay? Green to gray. Yan, green to gray, okay? Green to gray. Ibig sabihin yung nilabas na reading ay 19 ohms, okay? Ibig sabihin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yan, 19 ohms yan. Okay? Naka 19 ohms tayo. Yan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yan, 19.
Ibig sabihin 19 ohms din. Yan. Ibig sabihin 19 ohms. So lagyan ko lang 19 ohms. So yan guys, tamang-tama 'di ba? Yung 12 plus 7 is equals to 19. Ngayon, yung tinester natin yung green at saka gray, 19 yung lumabas sa tester. Diyan yung malalaman kung sira o hindi. Ibig sabihin, yung reading na yan ay okay. Good ang reading na yan. Ibig sabihin, gagana yung motor. Okay? Ngayon naman, kapag 12 plus 7 tapos 19, tapos ni-reading nyo sa tester na yung green at saka gray, yung huling pag-reading sa kanya ay 19 yung lumabas at iba yung lumabas sa tester. Halimbawang 20, okay lang. Halimbawang 18.5, okay lang. 18, okay lang. So, okay lang yon na reading. Kasi ang tester, hindi naman minsan, kasi ang tester, hindi naman talaga accurate minsan yung pag-reading talaga. Kaya yun, depende na rin sa tester nga ginagamit. Yun lang yun. Okay? So, yung reading na yan ay okay na okay. Match na yun. Tugmang-tugma itong reading na to dito. Reading ng tester at saka yung pinagsamang itong 12 plus 7 equals 19. Ibig sabihin, okay yung connection. Ngayon, wiringin na natin to. Lagyan natin na siya ng wirings at paikutin na natin. Okay, connection na tayo, no? Ang ating saksakan ay mayroong tinatawag na line 1 at saka line 2. Okay? Line 1, line 2. O saan nandyan tawagin mo? O line 2, line 1. Kahit saan nandyan. So ngayon, itong line 1 na to, o line 2 man tawagin, diretso yan dito sa fuse. Minsan kasi, walang fuse na nakabang. Yan. Ganito lang yan. Yan. Ibig sabihin, kukonek mo dyan yung fuse. Tapos ngayon, i-connect mo sa fuse yung common na kulay blue. Yung common na kulay blue, i-connect mo yan. Ibig sabihin, itong line na to, na common na blue na wire, connection mo yan dyan. So, assemble nga natin doon sa ito. Ibig sabihin, yung blue na wire, common, dadaan yan sa fuse na tinatawag. Ito yung fuse. Minsan walang fuse, minsan meron. Okay? Dadaan yan sa fuse. Minsan walang fuse talaga yung ibang motor. Kasi nga may fuse na naka-ready doon sa loob ng motor na ito. Sa susunod na natin yung tatalakayin ito, yung buong kahulugan nito ng motor. Kaya ito yung mga pag-test lang muna. So blue, sana yun? Ito. Yung isang saksakan, yung isang line 1 dito sa fuse. Okay? Kabit na natin muna. Mamaya natin tapean. Pagtapos na, yan. Yun, line 1, pumunta sa fuse. Pumunta rin doon sa common. Yung tinatawag na blue. Okay, yan ang blue. Diretso na doon sa motor. Yan yung motor natin yon. Yan, ngayon naman, next na wirings dito naman. Yung isang paa ng timer, okay? Itong isang paa ng timer, kasi ang timer na ginamit ito, parang switch lang ito sa bahay. Yan. Itong timer na ito, diretso na yun dito sa line 1. Sa line 2 kung tawagin natin. Ila-line 2 na natin to. Diretso yung isang paa ng timer dito sa line 2. Itong timer na yan, minsan ang tainga na ito, paslant, minsan straight type. Ito straight type na klase ito. Yung iba kasi slant, yung iba kasi straight, gagaya ito, straight type ito. So, madali lang naman mag-test yan kapag tinester nyo at pumalo at saka bumabalik siya, mamamatay siya. Ibig sabihin good yung timer na ito. So, mahaba-haba na kasing explanation to. So, ilalagay natin siya, itong isang paa ng timer, ilalagay natin doon sa line 2 natin. Dito. Yan. Sa isang Yan. Yan. Ibig sabihin, yung isang paa ng saksakan, ito, lumiritso doon sa isang paa ng timer. Ayan. Sa isang paa ng timer. Ngayon naman ito yung tinatawag na contact point switch. Ito yung switch na nakikita nyo sa microwave. Okay? Pareho rin sila ng mga automatic. Automatic na mga washing machine. Kasi ito, wala akong available na contact point. Yan ang symbol ng contact point. Yan. Wala akong available, so ito yung gagamitin ko. Yan, ito lang muna. Switch din ito, switch. Yan, switch din yan. Lalagay natin yung isang paa ng timer doon sa door switch na tinatawag dito. Yan. Para pagbukas ng dryer ay mamamatay yung koneksyon ng motor. Kailangan naka-connect dito sa isang paa. Yan, ganito lang yan.
Makikita nyo rin yan kapag magbubukas kayo ng washing machine ng mga twin tub or mga single type man ng mga dryer pala. Yan. Yan. So, ibig sabihin nakagano na. Ngayon, mapupunta naman ito yung isang koneksyon. Itong koneksyon ito, mapupunta na naman ito dito sa running. Running po yan dahil ang coil na yan ang nagra-run kapag umandar na siya. Yan, isang koneksyon ito. Mapupunta ito dito sa kulay gray. Mapupunta yan sa running. Okay? Yung isang koneksyon ng paa nito, mapupunta yan dito sa running. Okay? Yung paa nito na switch, door switch o tinatawag na contact point, mapupunta ito sa kulay gray, sa running. Ano, sa running. Okay? Sa kulay gray. Kunin natin yung kulay gray. Yan. Ito. Yung nanggaling sa motor. Okay? Yan. Ngayon, may natitira pang isa. Ito yung tinatawag na solo capacitor, di ba yan, oh? Yan, sabi ko kanina yung starting para sa capacitor na lumabas sa motor. Ito na yon, yung kulay green. Yan, ang green na yan, oh. Yan. So, kunin natin, lagyan natin ng capacitor. Okay? Lagyan natin ng capacitor. Okay, yan. Lagyan natin ng capacitor. Yan, ibig sabihin may capacitor. Mayroon pang isang capacitor dito na sign. Yung sign na yan, yung kulay gray, diyan nagtap yung capacitor na isa. Ay, ibig sabihin yung paa na ito, yung paa na isang capacitor, magtatap ito doon sa kulay gray. Sana yung kulay gray natin? Ito. Ito. Yung kulay gray na yan, diyan niya magtatap. Okay? Dito sa kulay gray na to, diyan yan magtatap. Ito, mahaba ito. Pinali-click ko lang itong switch na ito, mahaba ito. Kasi ito, kasama ng timer yan. Kasama ng timer doon sa itaas naglalaro. Yan. Yan. So, i-connect natin dito sa kulay gray. Dito sa kanyang pinaka-running. Okay, yan ang connection niya. Yan. Yan o. Yan. Ibig sabihin, nag-tap tayo dito ng capacitor. Okay, yung 5UF na capacitor na naka-indicate doon kanina sa motor, ito yung 5UF. Bali, nag-connect tayo dito sa kulay gray. Kasi ito yung running. Okay? Nag-tap tayo dyan. Dyan tinilagay. Dahil dito sa symbol na to. Ngayon naman, itong isang paa ng kapasitor, ilalagay din natin dito sa starting. Dito. Dito. Yan ang diagram niya. Yan. Okay? Bali, yan ang mangyayari sa kanya. Yan. Kaya yung starting ng green, pumunta sa isang paa ng kapasitor. Ngayon naman yung isang paa ng kapasitor, pumunta doon sa gray, okay? Pumunta rito yung running na gray ito. Yan. Yan. Ganun lang yung mag-setup nito. Ngayon, lalagyan ko siya ng tape para mapaandar natin siya. Yan, yun lang yun. Okay? So, ito kasing kapasitor, sira ito. Ngayon, maglalagay lang ako ng kapasitor na okay, kasi wala pa akong stock na kapasitor. Okay? So, ito lang muna yung temporary. Dapat ito sana na 5UF. 4UF lang yan. 5UF sana ang ilalagay dito. Ngayon, wala akong bakante. So, ito lang muna. Same lang yan. Pang demo lang naman. Kung kayo magkakabit, lagay nyo na lang ng akmang kapasitor para sa kanya. Okay? Kasi ito demo lang. Itong kapasitor na ito, 3UF lang ito pero mapapastart siya. Ayan. So, ibig sabihin, pagaganahin natin yan ngayon. Lagyan ko lang ng tape. Same process lang naman sa pagpalit ng kapasitor. Kasi ito, pang demo lang na naman ito. Panggamit lang naman. Pang testing na natin na para mapaikot lang natin yung motor. Okay, lagyan ko lang siya ng tape. So, ayan guys, nakasit up na lahat. Yan. So, nakasit up na lahat. Yung spin, ito yung motor, nilagyan ko na ng tape para makita nyo umiikot. Yan. Tapos yung timer, nilagyan ko rin ng pihitan. Yan. So, nakauna yung ating saksakan. So, yan. Fuse siya sa kompleto na pareho kanina. Huwag nyo kalimutan yung pag-set up. Ganun lang yun. Okay. Saksak na natin tong pinakaano natin. Saksak natin dito. Easy plug. Okay. Nasaksak na. Pihitin na natin tong timer. Ngayon, hindi pa siya mag-on dahil meron siyang tinatawag na door switch. Yung sa pinto, yung switch. Nandun yung nakatago sa gilid. Tingnan nyo lang kapag magre-repair kayo. Yan, ibig sabihin, naka-on na yung timer. Yan. Ibig sabihin,
kapag binuksan mo yung pinto ng dryer, pag sinarado mo, ito yung gagana. Yan. Yan. Ngayon, kapag binuksan mo naman yung pinto ng dryer, mag-off naman siya dahil dito sa switch na to. Kahit naka-on pa yung timer, hindi yan gagana dahil meron tinatawag na door switch. Kaya minsan dyan nagkakaproblema sa door switch. Okay? Kapag binuksan mo naman, mamamatay. Kapag sinaraduhan mo yung pinto ng dryer, mag-on yan. Yan. Ito yung tinatawag na door switch. Yan. Maliban sa switch doon, may door switch pa. Yan. Ibig sabihin, okay na yung ginawa mo. Yung connection mo ay okay na okay. Yan. So, doon pala sa diagram, pinatay ko na yung switch dito. Switch kasi ito, bata to. Yan. Yan yung function, yung tinatawag na door switch. Doon naman sa diagram natin kanina, i-screenshot nyo na lang para meron kayong copy. Ayan. Screenshot nyo na lang yan. Ayan. Okay. Pati yung reading naman kanina, i-screenshot nyo na rin itong reading. Kasi ang common, walang reading. Yan ang pinagmumulan para ma-reading itong dalawang to. Yun lang yun. Yan. So, hanggang dito na lang mga ka-DIY. So maraming salamat sa pagsuporta nyo. So medyo mahaba ang video ito. Sana matutunan nyo ito. So kita-kita na lang tayo sa next video natin. Bye bye.